Sa mundong mabilis humusga, madalas nasusukat ang isang tao sa kanyang estado sa buhay. Sa suot niyang damit, sa amoy ng kanyang trabaho, at sa kakayahan niyang makipagsabayan sa iba. Pero paano kung ang isang batang minamaliit, tinatawanan at kinukutya araw-araw ang siyang magpapatunay na mali silang lahat? Ito ang kwento ng isang anak ng magkakatay ng baboy. Isang batang piniling manahimik sa gitna ng pang-api, pero unti-unting bumuo ng pangarap na babago hindi lang sa buhay niya, kundi pati sa pananaw ng mga taong minsang tumapak sa kanyang pagkatao. Kilala si Mang Roman bilang isa sa pinakamahusay na magkakatay ng baboy. Kahit may piyesta, kasal, binyag o kahit anong handaan, siya agad ang hinahanap ng mga tao. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang kinikita niya upang maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. May nag-iisang anak si Roman at iyon ay si Jake. 15 taong gulang si Jake at kasalukuyang nag-aaral bilang grade 10 student. Payat siya dahil kulang palagi sa sustansyang kinakain. Kupas din ang suot nitong uniforme at luma ang sapatos. Mas pinipili kasi ng bata na ipanggasto sa bahay ang kinikita ng kanyang mga magulang kaysa ang magpabili ng mga bagong gamit. "Uy! Dumating na ang anak na magkakatay!" Sigaw ni Victor nang makapasok sa silid-aralan ng binatilyo. "Pre, amoy lechon yata si Jake," dagdag ni Bernard. "Kaya pala biglang lumansa ang paligid," sabi naman ni Marco. Nagtawa na ng buong klase dahil sa pangungutya sa kanya ng grupo nila Victor. Hindi naman kumubo si Jake at tahimik lamang. Sanay na siya sa mga pangungutya ng mga ito, kaya hinahayaan niya na lang yung pumasok sa isang tainga niya at lumabas sa kabila. Ngunit kahit nga gaano siya katatag, may mga gabing umiiyak siya ng palihim habang nag-aaral sa hindi kaliwanagan niyang kwarto. Ayaw niya kasing ipakita sa ama ang kanyang pag-iyak. Napatigil nga lang ang pangangantsaw sa kanya nang pumasok ang kanilang guro. Tahimik na nakinig si Jake rito. "Kayo ba? Anong pangarap niyo sa buhay?" Tanong ng guro at bumalik kay Jake. "Ikaw Jake, anong gusto mo sa buhay?" Di magkatay ng baboy." Tumatawang pagsabat ni Victor. Nagtawa na naman ang kanyang mga kaklase. "Class quiet. Ikaw Victor, bago mo sana husgahan si Jake, gayahin mo muna ang marka niya sa mga exam." Saway sa kanila ng guro. Natahimik naman si Victor, kaya ito naman ang pinagtawanan ng buong klase. Bahagya naman napangiti si Jake at tumayo. "Gusto ko pong magtayo ng negosyo para hindi na kami namomroblema sa pera. Gusto ko pong maiahon sa hirap ang pamilya." Nakangiting sagot niya. "Magtiyaga ka lang at siguradong makakamit mo ang mga hangarin mo." Tugon ng kanyang guro. Nang mag-uwian nga ay kaagad inayos ni Jake ang kanyang gamit at lumabas ng classroom. Sa kanyang paglabas, sinalubong na naman siya ng grupo ni Victor. Tumahimik lang siya at hindi na lang pinansin. Alam niya kasing kapag gumanti siya, parang magagaya na rin siya sa pagiging masama ng mga ito. Isang araw nga, habang tumutulong si Jake sa ama na isakay sa mga motor ang kinatay nitong baboy, nadaanan siya ng mga kaklase. Kaagad siyang pinagtawanan ng mga ito. Kaya pala sobrang lansa niya palagi sa classroom. Bulong ng isang lalaki. "Bakit kaya nag-aaral pa siya? Halata namang magagaya lang siya sa tatay niya," sabi ng kasama nitong lalaki. Lingid nga sa kaalaman ni Jake, narinig yon ng kanyang ama. At napagtanto nga nito kung bakit mas gusto ng anak sa bahay at kung bakit madalas itong tahimik. "At anong problema sa trabaho ko?" Nagsalita si Roman kaya napatingin sila rito. "Baboy ang kinakatay ko, hindi tao. May masama ba kung nagtatrabaho ako ng marangal para sa pamilya ko?" Hindi sumagot ang mga kaklase ni Jake at nagmamadali lamang na umalis dahil sa takot. "Tay, Jake, madalas ka bang asarin sa eskwelahan? Kaya ba mas madalas kang tahimik?" Hindi ito sumagot. "Anak, dapat nagsabi ka sa akin. Pasensya ka na kung ito lang ang trabaho ni tatay." "Tay, hindi mo ko kailangang humingi ng pasensya. Isa pa, wag na lang po natin pansinin ang mga yun. Wala lang ho silang magawa sa buhay." Tugon ang binata. "Anak, ito ang tandaan mo.
Kahit anong mangyari ay huwag mong ikakahiya ang isang marangal na trabaho. Isa pa, kapag hindi mo na talaga sila kayang palampasin, gumanti ka. Akong bahala sa'yo. Tay, hindi ko naman kailangan gumanti. Hindi ba at kayo na ang nagsabi? Hanggat wala akong ginagawang masama, hindi ako dapat tamaan sa mga sinasabi nila. Hayaan niyo po, kapag yumaman na tayo, mananahimik din naman ngayon. Napaka-good boy mo talaga, anak. Halika nga at yakapin mo si tatay. Nilapitan naman ni Jake ang ama at niyakap. Pangako pong mag-aaral akong mabuti para gawin kayong don at donya ni nanay. Babawi po ako sa inyong dalawa. Nandito lang kami para gabayan at tulungan ka. Isang araw nga ay nagulat na lang si Jake. Pag-uwi niya kasi ay may bago siyang uniforme, sapatos at bag. Tay, mahal po ang mga yan. Gulat niyang sabi. Adak, mas mahal ka namin. Maganda ang naging kitaan ko ngayon at naka-extra din ang nanay mo kaya naisipan namin bilhan ka ng bagong gamit. Isa pa, regalo na rin namin sa'yo to dahil honor ka. Sagot ng kanyang ama at ngumiti. Dapat po tinabi niyo na lang para maintenance ni nanay. Ano ka ba, Jake? Hindi pwedeng puro kami lang ang iintindihin mo. Kailangan mo rin ng mga bagong gamit. Sabi ng kanyang ama. Napangiti naman siya at niyakap ang mga ito. Salamat po sa inyo. Pangako ko pong iingatan ko ang mga ito. Kinabukasan nga, masigla si Jake habang papasok. Bago ang kanyang mga gamit kaya sobrang gaan ang kanyang pakiramdam. Pre, mukhang tao kaya ata ngayon ah. Mukhang naaawa na sa'yo mga magulang mo. Pansin sa kanya ni Lester. Naks, siguro hanggang college na yung mga bagong gamit mo. Sabi naman ni Victor. Okay lang sa akin. Iingatan ko pa rin itong mga bigay nila tatay. Sagot niya lang sa mga ito bago dumiretso sa kanyang upuan. Hindi niya napinansin na mga kaklaseng kinakantsawan pa rin siya. Tahimik lang siya doon hanggang sa dumating ang kanilang guro. Okay class, magkakaroon tayo ng 1-day class retreat. May bayad na 1K doon at libre na ang pagkain. Anunsyo nito. Sir, baka kailangan ng tagakatay sa pagkain. Pwede nating isama ang tatay ni Jake. Hirit ni Bernard. Oo nga ma'am, para naman makalibre na si Jake. Halata namang walang pambayad yan eh. Sabi naman ni Gary. Manahimik nga kayo. Bakit ba ganyan kayo kay Jake? Hindi na ba kayo nadadaan sa mga pangaral ko? Aba, tandaan yung maraming taong may mamahaling gamit pero walang pangarap. At may mga taong mahirap, pero sila pa ang magtatagumpay balang araw. Baka magsisi kayo yan kapag mas may napatunayan sa inyo si Jake. Natahimik muli ang buong klase. Isang ngiti naman ang umusli sa labi ng binata. Nakaramdam siya lalo ng lakas ng loob dahil may taong naniniwala sa kanya sa kabila ng kalagayan niya sa buhay. Hindi sinabi ni Jake ang tungkol sa class retreat, kaya hindi siya nakasama. Nalaman naman ng kanyang magulang ang tungkol doon. Kaya kinausap siya. Jake, ba't hindi ka nagsabi tungkol sa class retreat nyo? Tanong ng kanyang ina. Mahal po ang bayad. At saka, mas gusto ko pong tulungan na lang kayo ni tatay. Sagot niya. Ayaw niya ring sumama dahil alam niyang aasarin lang siya doon. Isa pa, narinig niya kasi ang mga magulang na nag-uusap tungkol sa utang. Experience din yun anak. Graduating ka na ng high school kaya dapat mag-enjoy ka rin. Sabi ng kanyang ama. Tay, okay lang po na nandito ako sa bahay. Narinig ko rin kasi kayo ni nanay na namomroblema. Kaya ayaw ko nang dumagdag pa. At saka, mas masaya po akong nasa bahay lang. Tugon niya. Nagkatingin na naman ang kanyang mga magulang. Hindi maiwasan ng mga ito na maawa sa anak. Hindi kasi nila maibigay ang mga gusto ng anak dahil kapos na kapos sila. Hayaan mo. Kapag nagpakata yung nasa kabilang barangay, ilalabas ka namin ng nanay mo. Kakain tayo ng masarap. Sabi ni Roman. Bakit pa po kakain sa labas? Magluto na lang po kayo ni nanay para mas makatipid pa tayo. Mas gusto ko rin po kasi yung mga luto niya. Sagot niya. Ikaw talagang bata ka. Sobrang swerte talaga namin sa'yo ng mama mo. Hinila siya ng ama at ginulo ang kanyang buhok. Napatawa naman si Jake. Kahit kasi binata na si Jake, gustong gusto niya pa rin nilalambing ang mga magulang. At hindi niya babaguhin ang ugaling yon. Lalo pa at nag-iisang anak lang siya. Isang gabi, sinumpong ang kanyang ina ng sakit nito. Kagad itong sinugod sa ospital dahil hirap na ito sa paghinga. At nang makarating doon,
Napag-alaman nilang namamaga ang puso nito. Dahilan para manlumo sila. Umuwi na tayo at wala tayong pambayad sa hospital. Sabi ng kanyang ina. Mahal akong bahala. Mag-extra pa ako ng trabaho para magamot ka. Sabi ni Roman. Nay, tutulungan ko rin pong magtrabaho si tatay. Hahanap din po ako ng pwedeng pag-extrahan para makatulong sa gastusin. Nakangiting sabi niya. Pasensya na kayong dalawa ha. Nadagdagan pa ang gastos natin dahil sa sakit ko. Hindi niyo ho kailangang humingi ng pasensya. Basta po, magpagaling ka na lang po para makauwi ka na. Naghanap nga ng trabaho si Jake at napasok siya sa isang karinderya bilang extra. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho na hindi madali para sa kanya. Kumusta ang eskwela anak? Tanong ng kanyang ina. Okay lang po. Hindi ko naman po napapabayaan kahit po nasa trabaho ako. Sagot niya bago muling subuan ang pagkain ng ina. Hindi maganda ang lagay ng kanyang ina. Kaya sinabi ng doktor na mas mabuting nakakonfine ito. At dahil nga doon, mas lalong lumaki ang bill nila sa ospital. Jake, bilib ako dahil sobrang tatag mo. Dapat kahit wala na si nanay ha. Ganyan ka pa rin katatag. Ayoko malungkot na Jake ha. Nay, huwag ko kayong magsalita ng ganyan. Matagal pa ang magiging buhay niyo. Sasamahan niyo pa nga ako sa pagyaman, di ba? Magkakaroon pa tayo ng malaking negosyo at malaking bahay. Naiiyak niyang saad. Ngumiti lamang ang kanyang ina at tumango. Pero ganoon pa man, nararamdaman na rin ni Jake na pilit na lang lumalaban ng ina. At alam niyang kailangan niyang ihanda ang sarili. Kung sakali mang hindi na nito kayanin. At hindi pa nga sumasapit ang graduation ni Jake. Pinawian nga ng buhay ang kanyang ina. Sobrang sakit para sa kanya. Lalo pa at sabay silang nangarap nito. Hindi rin niya natupad ang pangako rito na gagawin itong Donya. Anak, kumain ka muna. Malalagot ako sa nanay mo niyan kasi hindi ka kumakain. Kung nandito siya ngayon, baka pareho niya tayong nabatukan. Sabi ng kanyang ama bago maglapag ng pagkain sa lamesa. Hindi ko po kayang kumain nang wala si nanay. Naiiyak niyang sagot. Alam kong mahirap, Jake. Pero kailangan nating maging matatag na dalawa. Sigurado akong nakabantay rin siya ngayon sa atin. Hindi ba at sinabi niya na huwag kang malulungkot? Hindi matutuwa si nanay mo na makita kang ganyan. Tinabihan siya ng ama. Huwag kang mag-alala. Tutuparin pa rin natin ang mga pangarap natin. Kahit wala na sa tabi ang nanay mo. Sa tingin mo po ba, sobrang proud sa akin ni nanay? Proud na proud, anak. Mahal na mahal ka rin niya. Mahal na mahal ka naming dalawa. Ngumiti si Jake bago tumango. Sige po. Kakain na po ako. At baka bumangon si nanay. Pareho pa naman po tayong takot sa multo. Masakit at mahirap para kay Jake na wala na sa tabi niya ang ina. Pero hindi niya babaliin ang pangako ritong magpupursige siya para sa pangarap. Magtatapos siya para dito at gagawin pa rin itong Donya kahit wala na ito sa kanyang tabi. Dahil sa pagkawala ng kanyang ina, napapansin na rin niya ang pagtamlay ng ama kaya madalas itong magkasakit. Masyado silang kinapos kaya tumigil muna siya sa pag-aaral at namasukan sa isang restaurant bilang dishwasher. Gusto niya makaipon muna para tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral bilang kolehiyo. Anak, pasensya ka na kung tuyo ulit ang ulam natin. Matumal kasi ngayon ang nagpapakatay. Wala rin gaanong gawa sa construction ngayon dahil nahinto kami. Sabi ni Roman habang kumakain sila. Tay, wala pong problema sa akin. Kapag nakasahod po ako, lechon manok ang uulamin natin. Ililibre kita dahil deserve mo po. Tugon niya at ngumiti. Pasensya ka na rin kung kinakailangan mo pang uminto ha. Hayaan mo, maghahanap pa ako ng ibang trabaho para mapagpatuloy mo na ang pagkukolehiyo. Huwag mo na po munang isipin yun, tay. Intindihin mo na lang ang kalusugan mo dahil mas mahalaga po yun. May ipon naman po ako at next year ay magtutuloy na ako sa pag-aaral. Nakangiting saad niya. Napaluha ang kanyang ama. Pasensya ka na talaga, anak. Masyado kasi akong nalugmok.
Magmula nang mawala ang nanay mo. Pangako, aayusin ko ang sarili ko para sa'yo. Babawi si tatay sa'yo. Alam ko pong mahirap talaga ang nangyari. Pero palagi lang akong nandito para sa'yo. Tulungan po tayo hanggang sa yumaman tayo at makaahon sa hirap. Tumayo siya at niyakap ang amang lumuluha. Huwag na pong umiyak. Bahala ka. Kapag bumangon si nanay, pareho tayong hihimatayin. Pareho nga silang natawa na lamang. Nakabalik nga si Jake sa pag-aaral. At dahil na rin yon sa tulong ng may-ari ng restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Naging scholar kasi siya nito, kaya naman talagang nabawasan ang gastusin niya. Binibigyan din siya nito ng allowance, bukod pa ang kanyang sahod. Napakasipag mong bata, Jake. Sigurado akong sobrang proud ang parents mo sa'yo. Nakangiting sabi sa kanya ng boss niyang lalaki. Sobrang proud po ang mga yun sa akin. Kahit po kapos kami sa buhay, hindi po sila nagkukulang sa akin. Tugon niya. Alam mo, mabuting umuwi ka na at doon ipagpatuloy ang pag-aaral mo para sa exam. Sige na, mag-focus ka muna sa school. Pero dumaan ka muna sa kusina at kumuha ng iuuwing ulam. Kailangan mong kumain ng masarap para may lakas ka bukas. Nakangiting sabi nito. Maraming salamat po, Sir Peter. Bago nga umuwi sa bahay, kumuha muna siya ng ulam sa kusina ng restaurant. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang amang naghahain. Tay, may dala akong lechon. Nakangiting sabi niya at sinimulan iyong ihain. Naku, mukhang mapaparami na naman ang kain ko niyan ah. Biro ng kanyang ama. Kumain ka ng kumain, tay. Minsan lang yan kaya hindi ka naman siguro maha-high blood niyan. Naupo nga ang dalawa at nagsimulang kumain. Habang kumakain, may ideyang pumasok sa kanyang isipan. Tay, magnegosyo kaya tayo ng lechon. Mabenta po yun ngayon at malaki ang kita. Business naman po ang inaaral ko ngayon kaya mukhang magiging successful naman po ang naisip ko. Saad niya sa ama. Titingnan natin anak. Malaki-laking puhunan kasi ang kailangan natin para dyan. Sagot ng ama. Mag-iipon po ako, tay. Magpapaturo din po ako ng masarap na recipe sa chef namin sa restaurant. Huwag kang mag-alala, tay. Papatok yun at hindi tayo malulugi. Nagsimula nga rin mag-focus si Jake sa negosyong naisip niya. Nag-ipon siya at nasimulan nga nila yon. Sa una nga ay mahirap dahil dalawa lang sila ng kanyang ama at sila pa ang nagdi-deliver noon. Pero alam nilang lahat talaga ay nag-uumpisa sa hirap. Hanggang sa lumago nga iyon at nagkaroon sila ng pwesto at mga tauhan. Kasabay nga rin noon ay napagtapos ni Jake ang sarili kahit pa naging busy rin siya sa negosyo. At ang negosyo nga niyang bigla niya lang naisip. Nagkaroon na lang ng 5 branch sa iba't ibang lugar at 5 pwesto sa lugar nila. Nay, may negosyo na ang mag-ama mo. Pagkausap niya sa puntod ng ina, worth it po lahat ang naging hirap natin. Kung nandito ka po, siguradong sobrang saya mo rin. Mahal, naipagawa na namin ang bahay. Mayroon na rin tayong mga sasakyan at ngayon ay tayo na ang boss. Tagakatay pa rin ang asawa mo. Pero boss na siya ngayon. Sabi naman ni Roman. Nay, kahit wala ka na rito, patuloy ka pa rin naming isasama sa lahat. Mahal na mahal ka po namin ni tatay. Isang araw nga ay nakatanggap siya ng imbitasyon galing sa presidente nila sa klase para sa reunion nilang magkakaklase noong high school. Pumunta siya dahil may maipagmamalaki na naman siya ngayon. Wow! Ganda ng forma natin ah! Pero tagakatay ka lang ng baboy. Tumatawang bati sa kanya ni Victor. Victor, hindi na siya amoy malansa. Sabi naman ni Bernard. Ilang taon na pero baboy pa rin ang kasama mo sa buhay. Sabi naman ni Gary. Nagsimula pa siyang kantsawan ng iba. Pero ngumiti lang siya at sinenyasan ang mga staff na ipasok ang 5 lechon na dinala niya. Ambag ko pala sa reunion na to. Hindi naman nakapagsalita ang lahat. Alam nyo, hanggang ngayon pala wala kayong character development. Dati palang tinitiis ko na ang mga sinasabi nyo sa akin. Gabi-gabi akong umiiyak nun kasi iniisip ko kung anong kasalanan ko sa inyo. Dumating pa sa punto na ikinahiya ko na ang trabaho ni tatay. Pero napagtanto kong patas naman siyang lumalaban. Nang mawala ang nanay ko,
Nagsumikap ako. Kasi gusto kong patunayan na may mararating ako. At ito na nga yun. Salamat pala sa mga masasakit na salitang ibinabato niyo sa akin. Kasi naging inspirasyon ko rin ng mga yun para mas lumaban. Gumiti siya sa mga ito. Kaya ngayon, sana magbago na kayo. Dahil tandaan nyo na ang estado ng buhay ay hindi basihan para sa respeto. Sige, mauna na ako. Pagkatapos ay umalis siya doon at umuwi na lang ng bahay. Mas gusto niya kasing makasama ang ama kaysa sa mga taong walang respeto. Napaaga ka anak, bati nito sa kanya. Mas gusto ko po kasing nandito lang sa bahay at kasama kayo. Tsaka, naalala ko rin po ang sinabi ni nanay na huwag umupo sa lamesang puro bastos ang nakaupo. Tugon niya. Napangiti ang kanyang ama. Hayaan mo sila anak. Ang mahalaga ay may napatunayan ka sa kanila. Pero tandaan mo pa rin na huwag kalilimutan kung saan ka nanggaling. Ang yaman na ibabalik yan. Pero ang pagiging mabuting tao mahirap. Opo tay. Hindi ko po malilimutan kung paano ako nagsimula at kung saan ako nanggaling. Tandaan mo rin na kahit maraming hindi naniniwala sa'yo, basta mayroong isang nagtiwala sa'yo, panalo ka pa rin. Opo, at sobrang panalo ko dahil ikaw ang tatay ko. At lumapit siya sa ama at saka yumakap. Tandaan, ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Kung may sipag, tiyaga at pangarap ka. At higit sa lahat, ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi ang kanyang pinagmulan, kundi kung paano niya piniling bumangon, lumaban at manatiling mabuti sa kabila ng lahat. Dahil sa huli, hindi ang mga nanlalait ang maaalala ng mundo, kundi ang taong pinili pa ring mangarap kahit ilang beses siyang pinababa. Kaya kung ikaw man ay minamaliit ngayon, tandaan mo, ang bawat pangungutya ay maaaring maging pundasyon ng iyong tagumpay. Kung pipiliin mo nga, hindi sumuko. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.